Ating pong tunghayan ang magandang balita na ating pong pagsasalusaluhan sa gabi ito. Ito po ay hahamunin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay 2, simula sa talatang 35 hanggang 43. Luke chapter 23, verses 35 to 43. Luke chapter 23, verses 35 to 43. Nabuklat na po. Ang iba'y nagbubuklat pa lang. At ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others. Let him save himself. If he is the Christ of God, the chosen one." The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was a written notice above him which read, "This is the king of the Jews." One of the criminals who hung there hurled insults at him. "Aren't you the Christ? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God," he said, "since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise." Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hiniram ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas." At nakasulat sa ulanan niya sa wikang Grego, Latin at Hebreo, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabiting at sinabi, at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Ating palapakan ulit ng Panginoon ng lahat. Makas-lakasan pong palapak sa Panginoon. Okay, mahal po kayo magsiupo sa napakagandang presensya ng ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At isang pinagpalang gabi naman po sa lahat ng sumusubaybay sa broadcast
sa Preaching the Living Word of the Lord. Tayo po ngayon ay live na nag-broadcast dito po sa pinagpalang Our Lady of Lourdes Chapel, GHQ, Barangay Katuparan, Taguig City. Dito po ginaganap tuwing araw ng Lunes ang gawain ni Yahweh El Shaddai, alas 6 hanggang alas 8:30 ng gabi. At kung saan po, sino man sa aming mga lingkod ng Diyos ay humahayo at naghahayag ng mabuting balita upang ang kabutihan niya ay maibigay sa bawat isa. Hindi lamang dito sa pinupuntahan namin mga hayo, kundi kayo mga nanonood dito sa program ng Preaching the Living Word of the Lord, higit po kayong pagpapalaki ni Yahweh El Shaddai. Amen. So ngayong gabi, ang ating pong tatalakayin ay pamamagatan ko pong the promises of Christ the King. Ang mga pangako ng Kristong Hari. Sabihin niyo salitang promises. Promises. Mga pangako. Sabihin niyo, mga pangako. At bilang panimula ng ating pagninilay, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, sa kalendaryo ng ating simbahan, nagwawakas yan sa kapistahan ng Kristong Hari. Ito po ay hudyat ng pamamaalam ng lumang taon ng liturhikong kalendaryo at magsisimula uli sa panibagong taon ng liturhikong kalendaryo ng ating banal na simbahang Katolika. Yung hindi umeme para sa Kristong Hari, wak, 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 wak. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. And speaking of solemnity of Christ the King, which the end of liturgical calendar year, ang ating simbahan ay magtatapos ng tinatawag na taon ng kabataan. Kaya may magaganap na namang konsyerto bilang pagtatapos ng taon ng mga kabataan. At sa susunod na linggo, magsisimula ulit sa panibagong taon ng kalendaryo ng ating simbahan. At yun ay ang pagsisimula ng panahon ng Adviento. Amen? At malamang sa Diocesan Assembly, maghahanda ang bawat isa sapagkat sa Lunes, araw ng Diocesan natin. Kaya wala muna tayong prayer meeting dito sa dahong ito. Ito'y upang bigyan taan ang Diocesan Assembly. Kung hindi po nagkamali, doon pa rin bata sa Santo Niño Parish. Amen? At speaking of pagsisimula ng panibagong taon ng liturhikong kalendaryo, ang ating simbahan ay magsisimula o magbubukas ng tinatawag na taon ng ekumenismo, dialogue, at mga indigenous people. At yan ay diniklara ng ating Santa Iglesia dito sa Pilipinas ng tinatawag na the Year of Ecumenism, Interreligious Dialogues, and Indigenous People. Amen. Ating palakpakan si Yahweh El Shaddai. Kaya mapalad
kayo dito sa GSU, kayo mga nandito at nagsisikap dumalo, maging kayo mga naabot ng online broadcast, saan man dako kayo ay nasa Australia, South Korea, sa Hong Kong, Japan, Singapore, at sa lupalot ng daigdig na naaabot ng tinig. Kaya meron tayong Facebook Live eh. Ano? Bakit po? Ano ang purpose ng pag-broadcast sa Facebook Live? Ipahayag at ipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So kapatid, ka-prayer partner, katuwang, ang tanong sa ating pagninilay, ano nga po ba ang mga pangako ng Panginoon sa ating lahat? What are the promises of Christ the King for us? Gusto niyo pong malaman? Amen. Sino pong nais malaman? Taas ang kamay. Amen. Ating palapakan ang makapangyarihang Diyos. So ngayong gabi, ibig ko pong ibahagi sa inyo tatlong pangako na nais ipabatid sa atin ng Panginoon upang ating panghawakan. Una sa lahat, higit sa lahat, kapatid, friendship, katuwang, kapanalanghinan, Christ the King rewards us long life, not only here on earth, but in heaven. Ulitin ko po. Christ the King rewards us long life, not only here on earth, but in heaven. Tayo'y gagantimpalaan ng Kristong Hari ng mahabang buhay, hindi lamang dito sa lupa na ating kinatutungtungan, kundi sa langit, kung saan doon makikita ang paraisong sinasabi ng Kristong Hari. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At saan ko po nasumpungan? Sabi ng awit, kabanatang 71, talatang 14 hanggang 16. Ano po ang sabi ng Diyos? Aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanhin. Ang Panginoon mismo nagsabi, pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahin ay sasakuluhan, aking ililigtas, at ang bawat isa'y pararangalan, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, hindi maising buhay, at nakatitiyak na ang tataruhin nila'y kaligtasan. Bakit ka mo? Maliwanag po sa sinag ng araw ang pangako ng Kristong Hari sa atin. Na yung mga tapat sa Kanya ay ililigtas niya, iingatan niya. Kung tayo'y tatawagin,
Kung tinatawag natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, laging handa siya na tayo'y kanyang pakikinggan, sasamahan tayo ng Panginoon, kung mayroon ng hinahin, kanya namang sasakuluhan. Amen! Amen? Iniligtas mismo ng Kristong Hari at ang bawat isa dito sa GHQ at maging sa mga napapanood ng live dito sa Facebook at sa Tubyo ay pararangalan ng Kristong Hari. Yung mga pumalapak may maagang aginaldo. Amen. Sabi ng Panginoon, bibigyan niya tayo't gagantimpalaan. Hindi maising buhay, kundi mahabang buhay. At anong kinatitiyak ng Panginoon? Tatamuhin natin ang kaligtasang galing kay Yahweh El Shaddai. Amen. May gantimpala ang Kristong Hari para sa atin. Ang gantimpala sa atin ng Panginoon, hindi maiksing buhay, kundi mahabang buhay. Amen. Amen po ba? Ang iba, attend ng prayer meeting. Pero pagdating sa bahay, ano nangyayari? Buntalan. Umaksalita ang lulutong. Bakit? Walang kapayapaan. Walang Kristo sa buhay. Amen? Kaya pag nag-aaway ang mag-asawa, sasabihin sa kanya ng babae, "Di mo na ka!" Sasabihin naman ng lalaki, "Di mo na ka rin!" Sasabihin ng bata, "Pambihira, impyerno ang bahay na ito." Purihin si Yahweh ang Shaddai. Amen! Eh bakit kailangan pa ng pagtatalo-talo? Kahit magtalo ka na magtalo, walang kapayapaan sa puso mo. Pero kapag pinakinggan mo, tanggap mo, at isinagawa mo ang mensahe tungkol sa mga pangako ng Kristong Hari, kapatid, friendship, katuwang, kapanananginan, sa halip na lupaypay ang buhay mo, magiging payapa at magiging buhay na buhay, physical man o spiritual na pangangatawan. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon. Bibigyan niya tayo at gagantimpalaan ng mahabang buhay. Amen? Amen. Kung gusto niyong humaba ng buhay, iwas muna ng pork. Amen? Kaya na African swine flu. Amen? Mabuting kapag may taba, anong ginawa ko? Tinanggal ko. Bakit? Ayoko madagdag ng bilbil, ano? Purihin si Yahweh siya na yung malakas. Pangalawang pangako ng Panginoong Hesus,
na siyang Kristong Hari, Christ the King can save all the humankind. Amen? Ililigtas ng Kristong Hari ang buong sangkatauhan. Sabi nga ng isang awit ni Pure Energy Gary B, huwag kang matakot, huwag mabahala, kahit kailan. Iniligtas ka ni Yahweh El Shaddai. Yung pagpalakpak kay El Shaddai parang hindi mauubos. Ating palakpakan ang Panginoon. Sabi ng Luke chapter 23 verse 35, noong time na matapos ipako ang Panginoong Jesus sa krus, anong ginawa ng mga tao? Nakatayo at nanonood. Mga pinuno ng bayan, anong ginawa? Nilibak si Jesus sa wika. Tingnan mo ngayon taong yan. Iniligtas niya ng iba, pero sarili niya di mailigtas. Wala ng Mesiyas ang Diyos. Ano ang ginawa ng Panginoon? Tinanggap ba niya ang challenge accepted ng mga tumulig sa Kanya? Tinanggap pa ni Jesus ang challenge accepted ng mga taong tumuloy sa Kanya? Wala niya akong kausap. Amen! Anong amen? Hindi. Hindi niya in-accept. So finally, mayroon tayong ilang weeks na lang bago mag-Christmas break. Ang ating mga prayer meetings dito. Ano ngayon? Lunes. Ito ang binitiwang salita ni Edo Manzano sa bawat taong tipunin. You are the weakest link. Goodbye. Purihin si Yahweh ang sinanabakas. Tandaan po natin, Christ the King will bring us to the real paradise, which is the eternal life in Christ Jesus. Saan ko po hinango? Luke chapter 23, verses 39 to 43. Ito po ang pinakapopular sa lahat. Tinuya siya ng isa sa mga tulisang nakabitin at sabay wika, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ang sagot ng Panginoong Jesus, sabi ko sa inyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Amen? So sa madaling wika, sa dalawang tulisan, ang payapang na hinamon si Kristo. Anong ginawa ni Kristo?
hindi sinunod yung hamon sa kanya ng isa sa dalawang tulisan na mayaman. Yung isang yun, yung nanghamon kay Jesus, mayaman. Sabi niya, kung talagang ikaw nga ang Mesiyas, subukan mong iligtas mo sarili mo at iligtas mo kami. Etong yung kanyang kasama, makapwa gawa niya, sinabihan niya, hoy, ikaw talaga, di ka ba nahihiya? Di ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay tulad niya'y pinarurusahan. Matuwid lamang talaga na bigyan tayo ng kaparusahan ito sapagkat tayo ang gumagawa ng anumang kabuluktutan. Tayo ay isasama ko sa paraiso. Ha? Buti pa isang tulisan nagsisi sa kanyang kasalanan. Bakit niya sinisi ang sarili niya? Sapagkat alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Amen? Hindi gaya ng kanyang kasama. Puwaka sa baisas ang yabang-yabang. Amen? Sabi nga, yabang-yabang, pangit-pangit. Muli siya siya. Anong gusto nyo? Gaganda o papangit? Sino sasabing gaganda? May magandang bagay ang darating at so, tandaan po natin ang tatlong pangako ng ating Kristong Hari. Una, gagantimpalaan tayo ng Kristong Hari ng mahabang buhay. Pangalawa, ililigtas ng Kristong Hari ang buong sangkatauhan. At panghuli, isasama ang mga nangangaling kay Kristo sa tunay na paraiso at yun ang buhay na walang hanggan kasama ni Kristo Jesus na ating Panginoon, Hari at Tagapagligtas. At sa pagwawakas ng ating pamilya at nawa ay panghawakan natin ang mga pangakong binitiwan sa atin ng Kristong Hari. At nawa po ay maging sandigan natin ang Kristong Hari tumutupad sa kanyang mga pangako. Taas ang kamay at tayo lumapit sa Panginoon. Walaan ang mga pangakong kanyang binitiwan.
iyo mga nanonood sa panalangin ito. Sabihin niyo po ng buong puso itong panalangin. Panginoong Jesucristo, lumalapit po kami. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Linisin mo po ng iyong ang aming pagkakaulo. Sa oras na ito, sa iyong mensahe tungkol sa iyong pangako. At dadalhin sa tunay na paiso at ito ang buhay na walang hanggan kasama mo, Panginoong Yesus. Kaya naman, Panginoong Yesus, maraming salamat. Aking panghahawakan ang iyong mga pangako. At tanging sandigan namin ang mga pangako iyong sa ngalan mo, Jesus. Pangako niyo aking panghahawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo ay tapat. Magpapailan ako ay di iwan. Kung mapapabayaan man, pangako niyo aking panghahawakan. Palasaman ang Kristong Hari. Sa iyong mga prayer requests, mga alay handog, at ating idulog sa trono na may kababaang loob ng ibig basbasan, yaong mga pangailangan sa iyong buhay, itaas din natin. At kayo mga sumusubaybay, itaas ang inyong mga palad. Kapatid, friendship, after my prayer, habang inuhulog ang prayer request, pagkatapos ko mag-closing prayer, I want to invite everyone na pagsayaw na may kasamang pag-awit ng masiglang awit sa ating Panginoon, upang tayo lahat ay mabigyan ng puspos na kapayapaan at kagalakan galing sa Panginoon. Taas ang lahat ng yan. Diyos Amang makapangyarihan, nagpupulit at papasalamat kami sa iyong katapatan. Salamat sa iyong mga salita. O Diyos, pagpalay mo po ang mga nagtaguyod ng gawain mo, simula sa coordinator hanggang sa pinakamamamang lingkod, kasama mga awit, mga lulutog, at ang mga nagsusuporta sa gawain dito sa GHQ, at maging mga sumusubaybay sa Preaching the Living Word of the Lord broadcast sa Facebook at sa YouTube. Naniniwala ako, Panginoon,
mapatuloy mong pagpalain at sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang humpay na mapapala. Paspasan mo po ang kanilang mga hawak na tinataas, ang mga handbags, wallets, Biblia, lahat ng kanilang hawak na tinataas ngayon. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino mga makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang humpay na pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel, ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga anay ng dog, ibalik sa kanilang pusong takal, siksik, nagnigat, makapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwalay, aming tatandayin ang signat kalakasang na galing sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin, kaisa ng panalangin ng aming inang Birhen si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, kaisa ng banal na Espiritu, malupoy na lahari, noon ang pagkailanman, magpasawalang hanggan, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. At habang inihulog ang mga prayer request,